Binawian agad ng buhay ang isang lalaking nangangalakal matapos mabagsakan ng tailgate ng isang truck ng basura. 1:20 ng hapon ng Huwebes sa may San Agustin Avenue. Wala pang pagkakakilanlan maliban sa alias, ayon kay Police Staff Sergeant Joseph Laguna. Itong biktima natin, allegedly parang yung namumulot ng mga kalat, pinagkakaperahan niya rin yon, source of income niya. Nangangalakal. Itong sakin na to, dump truck to. Yung mga palero natin, mga garbage collector, 4 silang palero, nakakalso yung tailgate ng pinto ng truck para hindi agad bumagsak kasi nagsasagawa sila ng trabaho dito. Bago nila bitawan itong tailgate, may dumating tong biktima natin. Pagkababa nila ng kamay nila, sumulpot, tinamaan sa ulo yung biktima natin ng pinto. Mabigat yung pinto. Kaya nagresulta ng agaran niyang kamatayan. As of now, ma'am, wala pa kasi ang tawag lang sa kanya, Purdoy, aka Purdoy lang. Oo. Wala siyang identification card sa as of now, wala po. Sa laysay ng driver at 4 pang kasama nito, hindi umano nila namalayan na may biglang lumapit sa likod ng garbage truck. Nabigla at kinabahan na lamang sila sa pangyayari. Samantalang agad na nagtungo ang driver sa malapit na police station at kanilang ipinaalam ang aksidente sa kanilang management. Bali ako po hindi ko nakita yung nangyari kasi nasa taas ako ng truck po . Tapos sila po nung inangat ko yung dump box, isasarado naman nila yung tailgate. Nung pagbagsak ko, biglang sumulpot yung tao po. Yun na daw po, nung pagbagsak daw, bigla daw sumulpot, hindi nila napansin. Sila yung nag-aangat dun sa tailgate po . Nung pagbitaw nila, tsaka humabol ng tapon po yung tao. Kaya yun, nabagsakan po. Ay ma'am, di namin, kasi pag angat namin ng tailgate, 3 kasi kami dyan. Hindi namin nakayanan. May nagtapon kasi, hindi namin napansin, doon po kami nakaharap. Pag tapon dito, tapon siya, hindi namin napansin. Lahat kami nakaharap doon. Hindi namin basta-basta makalingon kami kasi sa sobrang bigat po ng tailgate ko yung ma'am. Hindi namin nakayanan, napilitan. Kung saan bumabagsak na lang yun kasi ang bigat nun ma'am, hindi namin talaga kaya. Yung nasa gilid naman nagtapon, hindi talaga namin napansin na biglang sumulpot sa amin. Kaya biglang pagbaba namin ng tailgate, hindi namin napansin yun. Ginawa namin yung tubo para isara yung tailgate. Hindi po namin yung yan, sinasadya ma'am. Walang may gusto niya na disgrasya talaga yan. Kasi biglang sumulpot, hindi namin napansin . Naangat namin yung pinto, biglang sumulpot sa gilid. Akala namin walang tao, nagtapon ng basura. Inaangat namin kasi hindi masirado kasi may tukod na tubo yun, yung tailgate. Hindi, naalis yung tubo. Kaya biglang bitaw yun, hindi namin pwede dandanin yun kasi mabigat . Oo, tinanggal namin kasi sisirado namin yung truck. Ako. Kayo po may hawak? Ako mahawak ng tubo. Tapos po? Hindi, nagbilang din sila ng 3 kasi nakatingin ako sa taas, hindi ko rin napansin may tao rin. Kasi nandun yung lock sa taas . Kaya pagbilang nila ng 3, inangat na nila kasi inukot ko na rin tubo. Hindi ko napansin may tao doon. Kaya nagulat na lang ako pagbagsak ng pinto. May tinamaan. Yan, neprios. Hindi malaman anong gagawin. Kasi first time nangyari. Nangyari po ma'am, 4 po kaming nakatuon dun sa tailgate. Kasi obligasyon po naming isara yun pag yung alis yung truck. Tapos po, bumilang kami ng 3 kasi nakatingin kami doon nakatuon kami. Hindi naman namin nakita yung likod. Kasi sa dump box po kami nakatingin. Pag pagbilang ng 3, kailangan po natanggal na yung tukod. Tapos bibitawan namin. Hindi naman po namin napansin na may tao pala doon na pumasok pa doon sa truck. Kaya nabigla po kami. Kapag napatunayan sa investigasyon na may nangyaring kapabayaan sa parte ng garbage collectors, ay maaari umano silang managot sa batas. Ngayon, nagsasagawa kami ng investigasyon sa part ng PNP, tsaka nandito na yung SOCO natin, tsaka yung mga first responder natin, tsaka yung mga witness, nakasaksi talaga na meron talagang nangyaring incidenting. Meron silang lapses na nangyari. Yung garbage collector po, naka-hold po sila. Para kung sakaling mananagot sila sa batas. PNP po lagi po nandito para lagi namang gagampanan yung trabaho namin para as a maintain of peace and order po. Sige,
sa bayan ng Pasig. Diin ng mga basurero na walang may kagustuhan sa nangyari. Kapatawaran ang kanilang hiling sa nangyaring aksidente. Yung nangyari po ay disgrasya talaga po, hindi inaasahan po. Tsaka hindi naman namin kagustuhan. Ma'am, hindi namin talaga namin. Hindi namin aagapahin talaga. Kasi kusan talagang na-aksidente na po yan, ma'am. Kaya hindi namin talaga napansin yun. O sana, kung may pamilya, sana sumipot para makuha na to. Kasi wala naman may gusto diyan yung nangyayari, disgrasya talaga. Hindi namin kagustuhan, ma'am. Sana, kung may kamag-anak, kunin niya nila diyan para mapag-usapan na. Anak sa disgrasya kasi di rin namin talaga kagustuhan yung nangyari. Kaya pasensya na talaga. Sana mapatawad niyo kami. Sa pamilya nung na-disgrasya namin, hindi po namin kasalanan. Humihingi po kami ng kapatawaran. Kasi di naman po namin sinasadya, di naman namin nakita siya na bigla siyang sumulpot dun sa kasi po nakahawa kami sa pinto. Yun po ang inaano namin para hindi kami madisgrasya. Kasi sobra pong bigat nun. Ayon sa representative ng garbage contractor, aantayin nila ang resulta ng investigasyon na kasalukuyan pang isinasagawa, ngunit nakaalalay sila sa kanilang mga trabahador. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.